Ito po si Yami. Dumating na si Kong Ili para tulungan yung mga manggagawa dito. Narinig ko, actually pinuntahan ako ng mga Vendors. doon sa Gentry. Opo. Gulat ako pumunta pa sila. Ayan, hinihintay po nila kayo. Hindi po talaga nila alam na kayo dadating. Sinupresa namin dahil ayaw namin sabihin na kaya sila nandito dahil darating kayo. Ganun pa man! Guys, nakikilala ko po sa inyo ang ating manggagawa party list. Tama po? Manggagawa. Manggagawa party list. Manggagawa. Manggagawa party list. Ang ating House of Representatives na andito pa sa Luzon ng Pasay, si Kong Eli. Bibilisan lang po natin kasi may isa pa akong meeting. Opo, Okay lang pero po. papakainin namin kayo Hindi, dahil okay lang. Okay kanina pa ako nakahanda Hindi, okay lang po. Walang problema. Hindi na kailangan Sige po, paano ba Okay, magiging kain process? po. Paano ba magiging proseso Meron natin? po kami dito kung sila po ay ngayon ay 30 days na sarado po ang Quarry Market. At ito po ay political harassment dahil ako po ay tumakbong mayor ng Luzon ng Pasay. Ako po ay 3 terms ng City Council at ako'y partido nila. At almost 22 years na po ang palengke na to. Ngayon lang po nila hinahanapan ng mga butas. Hinihinga kami ng building permit, occupancy permit, at saka yung sanitary permit. Although bayad naman kami sa sanitary permit. Yun naman pong building permit, yung po daw sa ISO market, na before ay ISO market to, na binuksan po ng 2002, ay nagkaroon po to ng building permit na nawala po sa tanggapan ng city engineer dahil nakuha po ng occupancy permit. At nagkadimandahan pa nga po yung city engineer at saka yung dating owner na to, si Estrella Tanso. Ayun po, sabi po namin, yung pong pagkuha ng requirements para renewal, wala po doon nakalagay na building permit and occupancy permit. Sa renewal. Sa renewal po. Wala. Doon lang po sa new business po yun. Sa bagong business. Pero kayo Opo. matagal na. 22 na po to. 22 years. Opo. So 2025, Opo. Wala na po. hindi na kayo Hindi binigyan. na kami binigyan. Pero mga previous years, binibigyan. Opo, diretso po. Since Sa 2024, meron pa. Meron din po. Tapos 2025, wala na. Wala na po. Ano yun? Start of the year ng Nang start of the year ng January, 2025. renewal na 25. Opo. Wala na. Wala na po. Anong rason daw? Wala daw kami building permit and occupancy permit. Pero sa mga previous na mga permit, hindi yun Hindi yung ina. kinakailangan. Hanggang ngayon po, wala po sa requirements yun. Wala sa requirement. Wala po. Wala rin dun sa website. Wala rin po. Wala Kahit sa puntahan niyo po. BPLO. Wala, Wala rin. rin po. Pero yun ang binubutas po. Opo. Sabi nila may kulang daw, may mga permit daw kayo na kulang eh. Yun lang po. Yun lang, building permit, tsaka and occupancy permit. The rest, Wala na po. okay na. Opo. I mean yung sanitation, Yung sanitary po, bayad po tayo. Bayad po. Hindi lang ko nakuha yung certification. Ano pong response? Reasons. Anong response ng city? Marami po silang pinadadala since December 2024. Ay nagpapadala na po sila ng iba-ibang kaso. So meron daw kami kulang since 2020 hanggang 24, kulang daw kami ng bayad. Kaya binayaran namin with a penalty, 366,000. So binayaran, no? Storage na bayaran. Lahat po. So may sinasabi silang kulang, inano nyo po, kinumply nyo na lahat. Kinukumply po May copy, namin. may copy po tayo ng mga documents. May copy po. Opo. At meron kami ibang copy po Oo, na kasi makikihingi. po may kahit ano na lang, kahit Ah, mag-emailan na lang po tayo. sige po. Si Yung card. ano po? Si Ma'am. Mamaya. Mamaya po, Okay po. pag-usapan po natin paano yung palitan ng dokumento. Opo. So, ang butas lang na sinasabi ay building permit, occupancy, yun lang po. Opo. Pero previous years, wala po, no? Wala po. Hanggang ngayon, wala. Hindi kayo Wala po. Kinausap nyo na sa city, wala. Wala po. Ngayon po, nag-a-apply po kami para sa expansion. May napanood po ako, sabi, may court order daw dito sa inyo. Wala po. Kami po nagdemanda sa kanila. Okay. Eh, hearing po ako sa 22. Okay. Sila po dinimanda. Ilan po ang vendor? Ang vendor po, kulang-kulang 200, kasama ang manggagawa, maabot ng kulang-kulang ng 500. Sige ho. Ganito po gagawin natin, no?
Nandito po ako para mag-assiste sa laban ng mga vendor kasi alam nyo naman, ang tinitindigan natin yung right to livelihood ng mga vendor. Gusto natin magtuloy-tuloy yung... Okay, sige. Yan. So, ulitin ko lang po, nandito ang Kamanggagawa Party List para umasiste po dahil kayo ay bahagi rin ho ng sektor na nire-representa ng Kamanggagawa. Yung sektor ho na kinabibilangan nyo, pasok po yan sa informal economy na tinatawag. Formal kasi may employee-employer relationship. Informal, pasok po doon ng mga vendor. Ano naman po kalawak ang definition niyan sa DOLE. Gagawin po natin, kaya napansin nyo, tinatanong ko po yung ilang mga dokumento. And before pa, saan po yung mga Vendors Association, pumunta ko kasi sa Gen 3. Nagpapatulong. Ang sabi ko, sige, magkukomit ako, i-review natin yung mga dokumento. So binabanggit po ni Ma'am na compliant naman for the previous years. Pero ngayong taon, ay 2025, up until now, hindi na na-renew. So, kaya natigil din yung basically operation ng market. At dahil sa pagtigil ng operation ng market, apektado ang kabuhayan ng mga vendor. So, ang problema ho na nire-resolve natin ay una, yung operation ng market. Dahil doon po na direktang nakaugnay yung inyong kabuhayan. Ang objective natin, hopefully, upon review at assistance po sa inyo, makapag-operate, hopefully. Kasi ang may handle po nito, kahit ano po gawin natin, kahit po congressman ako, ang may kapasyahan po kasi ito at the end of the day ay yung local government unit. Nandito po ako bilang kinatawan sa House of Representatives para makita natin paano ini-implement yung mga existing na batas. Nandun ho ang trabaho ko bilang congressman, yung oversight function. So, bahagi po yan ang trabaho natin. So, gagawin po natin, hingi ako kay ma'am ng mga dokumento. Kasi binabanggit, wala naman sa mga nakalipas na taon, hindi naman hinihingaan ng ibang mga dokumento. Yung occupancy, tsaka building permit. So, nakakalungkot, pagpasok ng 2025, hindi na kayo binigyan. Hindi na ni-renew, basically. At doon na, umabot na dito. Kailan ho na sarado ito? December 19. So, hindi man lang kayo nakapagtinda nung Pasko tsaka nung bagong taon. Meron ho bang city resolution dito? Hindi ko po alam. Wala. Tingin ko wala po. Sige po. Gagawin po natin, ang assistance po na ibibigay namin sa inyo. Number 1, yung legal assistance, i-review yung mga paper. Tapos, kung maaaring sulatan yung mga relevant na mga ahensya at opisina, sulatan natin. Para ma-clarify, ano ba talagang proseso? Kasi kung compliant, ito rin yung binanggit ko nung nag-usap sa Gen 3, yung mga representante ko ng asosasyon ninyo. Kung compliant naman sa mga papel, sa mga rekisito, sa mga requirement, anong rason para hindi mag-operate? Tama ho ba? Tama po. Kung historical, ibig sabihin yung mga nakalipas, yung pagpapatayin natin yung mga nakalipas na karanasan natin 2024, 2023, 2022, pababa. Hindi naman nire-require na gano'n. So bakit biglang ni-require at humingi ng ganong requirement po sa inyo? Mga tanong yan na gusto natin malinawan tayo pare-parehas. Malinaw ho? So yun po ang titignan natin. Makakaasa po kayo, opisina ko, aasistihan kayo doon. Okay po? So, susulat din tayo sa mga opisina. No promises po ito. Baka mamaya, singilin niyo ako Ayoko kasing nangangako. Gagawin na lang po natin yung mga po pwede natin gawin. So, yun po, susulat tayo sa mga opisina. Hingi rin po tayo ng
magpapaunlak din po tayo kung pagbigyan tayo ng city, makausap, sana makausap tayo para po dito sa Huawei market. Pangalawa po na tinitignan natin kung paano ay, kasi alam nyo, yung usapin ng politika, gusto ko lagi isang tabi yan eh. Tama po. Tama po. Kasi tapos na eleksyon eh. Tama po. Di ko ba? Pagtapos na eleksyon, nakapamili na yung mga tao. Ang una. Tama ho? Nakapamili na, may nanalo na. Dapat isang tabi yung politika. Tama. Dapat hindi magkadiinan. Ang ibig sabihin ko po dyan, simple lang. Dahil tapos na eleksyon, nakapamili na yung mga tao, naglilingkod na nga yung mga nahalal. Kung ano man yung nangyari nung